Bago tayo magsimula, gusto ko lang batiin ang bagong miyembro natin ngayong buwan. Shout out sa iyo Jones Padilla. Maraming salamat sa pagsali sa membership natin at sa patuloy niyong pagsuporta. Dito muna tayo sa loob ng Righteous Heavenly Alliance Leader Pavilion kung saan ang tensyon ay bumabalot sa pagitan ng mga pinuno. Hinarap ni Dan Sahong ang kanyang kasama ng may matikas na paninindigan habang sinusuri ang bawat anggulo ng kanilang naging kabiguan. Wika ni Dan Sahong, kaya, anong nangyari? Malamig na sagot mula sa kausap, hindi namin sila mahanap. Literal na napatigil ang hininga ng alliance leader sa tindi ng revelasyon habang pilit na pinoproseso ang balita. Wika ni Dan Sahong, ganoon ba talaga yun kahirap? Dito na sumagot ang Beggar Sect's Dragonhead Clan leader na si Thousand Staff Beggar John Pyong habang binalot ng matinding pag-aalinlangan. Wika ni John Pyong, siguradong sigurado. Hindi pa ako kailanman naging ganito kalito simula noong naging clan head ako. Ngunit bumanat si John Pyong nang may napakaseryosong mukha na tila may nakitang butas sa plano ng kalaban na yayanig sa katahimikan. Wika ni John Pyong, pero dahil napakahirap nito, may ideya na ako kung sino ang maaaring may gawa nito. May ideya ka? Gulat na tanong ni Dan Sahong habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng kuryosidad. Ipinaliwanag ni John Pyong ang tindi ng kakayahan ng kanilang intelligence network sa buong Jianghu. Wika ni John Pyong, sigurado akong alam mo kung gaano kahusay ang Beggar Sect. May dahilan kung bakit kami tinatawag na pinakamahusay. Gayunpaman, hindi mo masasabing walang ibang mga intelligence organization na kasing level namin. Tanong ni Dan Sahong habang yanig ang kanyang kuryosidad, ano ang iniisip mo? Napakalupit na politikal na kalkulasyon ang binitawan ni John Pyong na yayanig sa kumpiyansa ng alyansa sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Wika ni John Pyong, hindi ako makapagbibigay sa iyo ng isang tiyak na sagot. Pero mayroon akong tatlong hula. Pinakamalayong posibilidad ang Shadow Mist Troop ng Stillblood Fortress, at mas malamang na ito ang Hidden Pavilion ng Demonic Cult. Hindi talaga malamang na ito ang Shadow Mist Troop ng Stillblood Fortress. Ang Stillblood Fortress ay tiyak na makapangyarihan, pero hindi sila kasing organisado o kasing sistematiko ng Demonic Cult o ng Righteous Heavenly Alliance. Diniinan ni John Pyong ang huling saksak sa katotohanan tungkol sa pinakamapanganib nilang kaaway sa buong Murem. Wika ni John Pyong, sa kabilang banda, ang Demonic Cult ay napakadelikado. Sila ang pinakamahusay sa tatlong pinakadakilang puwersa ng Murem kung ikokonsidera lang ang pagiging sistematiko nila. Kung tatanungin mo ako kung alin sa dalawa ang iniisip ko, sasabihin ko ang Demonic Cult. Napakabangis. Mukhang ang anino ng Demonic Cult ay formal nang nagpapakita sa likod ng mga nakakangilabot na pangyayari, habang ang Righteous Heavenly Alliance ay kasalukuyang kinakaharap ang isang kaaway na hindi nila inaakalang ganito kaorganisado. Hinarap ni Alliance Leader Dan Sahong ang leader ng Beggar Sect nang may nanlilisik na mga mata habang sinusuri ang bawat posibleng banta sa kanilang seguridad. Wika ni Dan Sahong, ibig mong sabihin ay nasasangkot na ang Demonic Cult. Bumanat si John Pyong nang may matikas na paninindigan sa gitna ng dambuhalang palaisipan. Wika ni John Pyong, hindi imposible. Gayunpaman, mayroon akong isa pang organisasyon na nasa isip. Alin yun? Mabilis na tanong ni Dan Sahong habang napaatras ang dila sa tindi ng kuryosidad. Binitawan ni John Pyong ang revelasyong yayanig sa pundasyon ng kanilang intelligence network. Wika ni John Pyong, ang Hao Sect. Yanig ang buong kaisipan ni Dan Sahong. Literal na napatigil ang kanyang hininga sa gulat bago muling nagsalita ng may pagdududa. Wika ni Dan Sahong, ang Hao Sect? Alam ko na napakahusay nila sa kanilang ginagawa, pero ano ang nasa isip mo para isiping sangkot sila? Hinarap siya ni John Pyong nang may seryosong mukha at binitawan ang isang katanungang tila saksak sa kanilang kumpiyansa. Wika ni John Pyong, gusto ko ring itanong sa iyo bilang balik, ano ang nasa isip mo para isiping hindi sila sangkot sa sitwasyong ito? Napaisip si Dan Sahong habang pilit na inaanalisa ang kasaysayan ng nasabing grupo. Wika ni Dan Sahong, well, ang Hao Sect ay hindi kailanman nasangkot sa ganitong kalalaking usapin noon. Iyan ang dahilan kung bakit nagawa nilang mabuhay ng napakatagal. Magiging partikular na mahirap silang huliin kung talagang sumali sila, dahil hindi pa sila nakakagawa ng ganitong bagay dati. Gayunpaman, ang mga kumidnap sa mga lider ng Mount Hua Sect at Zhongnan Sect ay mula sa Ice Palace.
Sinasabi mo ba sa akin na ang House Sect ay nakikipagtulungan sa Ice Palace? Napakahangal na gawin yun. Isang napakalupit na politikal na kalkulasyon ang isinagot ni John Pyong habang sinusuri ang bawat galaw ng kanilang kaaway. Wika ni John Pyong, kung ang House Sect ang nagmamanipula ng impormasyon, mahirap isiping mga tao lang mula sa Ice Palace ang kasama sa grupo ng mga salarin. Dito na literal na nanahimik si Dan Sehong habang naglalagay muli ng tsaa ang unggoy sa kanyang tasa. Binalot ng nakakangilabot na katahimikan ang buong pavilion sa tindi ng realisasyon. Ipinagpatuloy ni John Pyong ang kanyang babala ng may napakakalmadong tono. Wika ni John Pyong, sigurado ako na alam nila na ang ginagawa nila ay gagawing kaaway ang Righteous Heavenly Alliance. Hindi ako naniniwala na gagawa sila ng ganoong bagay nang walang anumang paghahanda. Wika ni Dan Sehong habang naniningkit ang mga mata sa tindi ng kaba, kung ganoon, mukhang ang entablado ay handa na para sa isang dambuhalang pagsabog ng katotohanan. Hinarap ng leader ng Beggar Sect ang Alliance leader ng may matikas na paninindigan para ilatag ang kanyang nakapanghihilakbot na hinala. Wika ni John Pyong, maaaring ito ay ang Still Blood Fortress, o ang Demonic Cult. Napakalaki ng posibilidad na ang House Sect ay nakikipagtulungan sa parehong organisasyon. Masyadong malaking bagay ito para makipagtulungan lang sila sa Ice Palace. Siyempre, kailangan ko pang mag-imbestiga ng higit pa. Wala pa akong kasiguraduhan sa anuman sa ngayon. Napakaseryosong mukha ang ipinakita ni Dan Sehong habang dahan-dahan na kinuha ang kanyang tasa ng tsaa para pakalmeyan ang kanyang kaisipan. Wika ni Dan Sehong, siguradong ang Demonic Cult yan. Sa totoo lang, iniisip ko na baka ang Still Blood Fortress, tipid na hirit ni John Pyong habang sinusuri ang bawat reaksyon ng kausap. Bumanat si Dan Sehong nang may napakatalas na loika na yayanig sa hinala ng elder. Wika ni Dan Sehong, sinabi mo na kinidnap nila ang mistress ng leader ng Still Blood Fortress. Ang leader ng Still Blood Fortress ay hindi isang pasensyosong tao. Hindi ko nakikitang posible na makikipagtulungan siya sa isang organisasyon na kumidnap sa kanyang mistress. Gayunpaman, siya ay isang napakabukas palad na tao, buwelta ni John Pyong habang pilit na naninindigan sa kanyang obserbasyon. Hinarap siya ni Dan Sehong nang may seryosong utos na uukit ng panibagong hakbang para sa alyansa. Wika ni Dan Sehong, mag-imbestiga ka pa ng mas malalim. Inaasahan ko na may lilitaw na anuman. Sisiguraduhin ko na hindi ka mapapahamak dahil dito, kaya mag-imbestiga ka ng malaya hanggat gusto mo. Samantala, lumipat ang eksena sa naglalakbay na karwahe ng ating bida kung saan ang hangin ay dambuhala ng nababalot ng isang kakaibang tensyon at kuryosidad. Habang umaandar ang karwahe, hindi maalis ni Yosan Green ang kanyang paningin sa ating lodi. Sabi ni Yosan Green sa kanyang isip habang pinagmamasdan ang bawat detalye ng ating bida, hindi ko masasabing siya ang pinakagwapong lalaki sa buong mundo, pero tiyak na kapuri-puri siya. Napakaganda rin ng kanyang pangangatawan. Mukhang napakamapagkakatiwalaan. Well, talagang gwapo nga siya. Literal na naguluhan ng ating bida sa tindi ng titig ng dalaga. Hinarap siya ni Sorayang nang may nagtatakang mukha at nagtanong, wika ng ating bida, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Napakalupit na eksena. Biglang napatigil at namula ang mga pisngi ni Yosan Green sa tindi ng kahihiyan nang mahuli siya sa akto. Wika ni Yosan Green, tinitingnan ko lang ang mukha mo. Napakabangis. Mukhang ang bawat sandali ng kanilang paglalakbay ay formal nang uukit ng mas malalim na ugnayan. Hinarap ng ating bida si Yosan Green nang may nagtatakang mukha habang sinusuri ang bawat salita nito. Wika ni Sorayang, bakit? Bumanat si Yosan Green habang namumula ang mga pisngi sa tindi ng pag-amin. Wika ni Yosan Green, naisip ko lang na gwapo ka. Sigurado akong marami kang pusong binasag. Malamig at walang kakurap-kurap na sumagot ang ating bida na tila walang pakialam sa mundo ng pag-ibig. Wika ng ating bida, hindi ako interesado sa mga ganyang bagay. Masyado na akong abala sa pagsisikap na mabuhay. Ganyan na ganyan nga ang sasabihin mo. Tugon ni Yosan Green habang bakas ang dambuhalang panghihinayang sa kanyang tinig. Sabi ni Yosan Green sa kanyang isip habang nanggigigil sa ironya ng tadhana at sa naging mungkahi ng kanyang ama, ganyan talaga siyang klaseng tao, ama. Wala siyang interes sa pag-ibig. Ha? Ano, nasasaktan ba ako dahil doon? Literal na sumabog ang kaba ni Yosan Green kaya dambuhala itong sumigaw para itanggi ang lahat.
Wika ni Sandrine, hindi. Hindi talaga. Wala rin akong pakialam. Literal na naguluhan at napatigil si Angwa sa tindi ng gulat sa inasal ng dalaga. Nanatiling tahimik ang ating bida habang binalot ng misteryo ang kanyang kaisipan. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating na ang grupo sa kanilang destinasyon, isang napakagandang talon sa gitna ng kagubatan kung saan ang hangin ay payapa ngunit puno ng tensyon. Huminga ng malalim ang bida habang ninanamnam ang paligid. Wika ni Sorayang, napakagandang tanawin. Hinarap ni Dongpil ang dambuhalang agos ng tubig nang may matikas na paninindigan. Wika ni Dongpil, kaya dito ba matatagpuan ang leader ng Steel Blood Fortress? Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang tinig ang umalingaw-ngaw na yayanig sa kanilang kumpirmasyon. Wika ng isang misteryosong tao, narito na kayo. Literal na napatigil ang hininga ng ating bida sa tindi ng gulat dahil sa biglaang paglitaw nito. Ipinagpatuloy ng misteryosong lalaki ang kanyang pagsasalita ng may napakakalmadong tono. Wika ng lalaki, nakakuha ako ng liham mula sa house sect na darating kayo bandang tanghali ngayong araw. Mukhang tama ang liham. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang naniningkit ang mga mata sa tindi ng tactical na obserbasyon, hindi ko napansin ang kanyang presensya. Mayroong dambuhalang array na nakatayo sa paligid ng talon. Napaka-advanced nito, hindi ko man lang napansin hanggang ngayon. Dahan-daang lumabas ang lalaki at binitawan ang kanyang pagpapakilala na uukit ng panibagong tensyon sa Jianghu. Wika ng lalaki, ikinagagalak kitang makilala. Ako si Huang Gan, ang General Strategist ng Steel Blood Fortress. Yanig ang buong lugar sa tindi ng rebelasyon. Wika ng ating bida, Evil Brain. Tumango si Huang Gan habang nananatiling matikas ang kanyang posture sa harap ng ating bida. Wika nito, kilala mo pala ako. Napakalupit na henyo. Siya ang taong naging bagong General Strategist 2 taon na ang nakalilipas. Hindi tulad ng dating strategist na namatay sa sakit, ang Evil Brain na ito ay kilala sa pagbuo ng mga dambuhala at napakatalas na estratehiya na yayanig sa anumang kaaway. Sabi ng ating bida sa kanyang isip habang tinititigan ng kausap ng may seryosong mukha, mas bata siya kaysa sa iniisip ko. Bumanat ang ating bida ng may matikas na paninindigan para ipakita ang kanyang autoridad. Wika ni Sorayang, hindi ko inaasahan na ang sikat na General Strategist ng Steel Blood Fortress ang darating. Mukhang ang entablado ay handa na para sa isang dambuhalang tapatan ng talino sa pagitan ng ating bida at ng Evil Brain. Habang ang bawat galaw nila ay pormal ng uukit ng panibagong kasaysayan sa gitna ng nagbabadyang digmaan. Hinarap ni Huang Gan ang ating bida ng may matikas na paninindigan habang binalot ng seryosong autoridad ang paligid. Wika ni Huang Gan, syempre, gagawin ko. Kailangan ko. Humarap si Sorayang ng may napakakalmadong tono para simulan ang kanilang pagpasok. Wika ng ating bida, pakiusap, ituro mo ang daan. Ngunit bago tumuloy, binitawan ni Huang Gan ang isang kondisyon na yayanig sa kanilang plano. Wika nito, syempre, pero sa isang kondisyon. 2 tao lang ang pwedeng pumasok. Mabilis na sumagot ang ating bida habang sinusuri ang bawat tactical na anggulo, dahil sa limitasyon ng array. Eksakto, tipid na hirit ni Huang Gan habang nananatiling matigas ang kanyang posture. Tumingin ang ating lodi sa kanyang grupo at tinanong ang dalagang si Yorin. Tanong ni Sorayang, 2 lang? Gusto mo bang sumama, Yorin? Pagkalipas ng ilang sandali, dahan-dahan na pumasok ang 3 sa loob at literal na napatigil ang hininga ni Sandrine sa tindi ng gulat at pagkamangha. Yanig ang kanyang buong kaisipan sa tindi ng ganda ng tanawin na bumungad sa kanya. Wika ni Sandrine, wow! Anong nangyari? Halos 10 hakbang lang yun mula sa yungib. Hindi ko inaasahan ang ganito kagandang tanawin. Susmar Joseph, lahat ng iba pang pasyalan na napuntahan ko sa Zhongyuan ay wala lang kumpara rito. Wow! Naningkit ang mga mata ng bida habang matikas na sinusuri ang paligid sa gitna ng kanilang paglalakad. Wika ni Sorayang, papunta ba tayo sa isang villa? Oo, isa ito sa marami na itinayo sa buong Zhongyuan, sagot ni Huang Gan habang patuloy sa paggabay. Humarap muli ang ating bida ng may seryosong mukha at nagtanong, ayos lang ba na magdala ng mga tagalabas sa ganitong lugar? Binitawan ni Huang Gan ang isang nakakangilabot na revelasyon na bumasag sa kumpiyansa ng seguridad. Wika ni Huang Gan, huwag kang mag-alala. Maglalaho ang lugar na ito pagkatapos ng araw na ito.
Biglang napatigil sa paglalakad si Huang Gan sa gitna ng misteryosong sapa. Wika ng ating bida, dapat ba kaming maghintay dito? Hinarap siya ni Huang Gan at nagpakawala ng isang babala na tila saksak sa kaligtasan ng sinumang mangangahas. Wika ni Huang Gan, sasabihin ko sana sa iyo, pero alam mo na pala. Maa-activate ang array kung tatawid kayo sa sapa na ito nang walang pahintulot. Isa itong Swamp of Death na kahit ang 10 pinakadakilang martial masters ay mahihirapang takasan. Ganoon ba? Napakalamig na tugon ng ating bida habang nananatiling kalmado ang kanyang presensya. Humanga si Huang Gan sa tindi ng instinto ni Sorayang. Wika ni Huang Gan, 3 tao pa lang ang nakapansin niyan. Napakahusay mo. Hinarap siya ng ating lodi nang may matikas na paninindigan. Wika ni Sorayang, pakiusap, ipaalam mo sa kanya na narito na ako. Sandali lang, tugon ni Huang Gan bago naghanda para sa pagpapakilala. Bumuntong hininga si Yosan Green habang pinagmamasdan ang dambuhalang kagandahan ng paligid ng may halong pighati. Wika ni Yosan Green, napakaganda nga, pero lahat ay isa lamang ilusyon. Dito na binitawan ng ating bida ang isang napakalalim na realisasyon na yayanig sa prinsipyo ng dalaga. Wika ni Sorayang, hindi dahil totoo ang isang bagay ay may halaga na ito. Pero ang ilusyon ay ilusyon lang. Hindi na kailangang bigyan ng halaga yon. Mukhang ang entablado ay handa na para sa paghaharap ng mga dambuhalang puwersa sa loob ng mahiwagang vilya. Hinarap ni Yosan Green si Sorayang nang may matikas na paninindigan habang sinusuri ang bawat anggulo ng kanilang pagpunta sa lugar na iyon. Wika ni Yosan Green, kaya ano ang dahilan kung bakit mo ako dinala rito? Literal na napatigil ang ating bida ng ilang sandali habang binalot ng misteryo ang kanyang kaisipan. Wika ni Sorayang, naramdaman ko lang na kailangan ko. Wala yang sense, mabilis na buwelta ni Yosan Green habang naniningkit ang kanyang mga mata. Bumanat ang ating bida ng may napakakalmadong tono, wika ni Sorayang, tawagin mo na lang itong intuition. Naramdaman ko na mas mabuti kang piliin kaysa kay Dongpil o maging ako lang mag-isa. Isa lang itong pakiramdam na mayroon ako. Sabi ni Yosan Green sa kanyang isip habang yanig ang kanyang kuryusidad, intuition. Hinarap niya muli ang bida at nagpatuloy sa usapan. Wika ni Yosan Green, nagtataka ako kung anong klaseng tao ang leader ng Steel Blood Fortress. Nagtataka rin ako, tipid na sagot ng ating bida. Napakalupit na eksena. Dahan-dahan na pinulot ni Yosan Green ang isang kuneho habang binalot ng malalim na pag-iisip ang kanyang mukha. Wika ni Yosan Green, sa tingin ko ay tapat naman siya, kahit papaano. Hinarap siya ni Sorayang ng may seryosong mukha. Wika ng ating bida, ano ang nasa isip mo para isipin yan? Diniinan ni Yosan Green ang kanyang napakatalas na obserbasyon. Wika ni Yosan Green, nasa posisyon siya na sapat na makapangyarihan para hindi na kailangang sumunod sa kagustuhan ng mga tao gamit ang mga kasinungalingan. Katulad na lang ng pagkuha ng mistress nang hindi ito itinatago o anupaman. Hindi sa mali ito, pero nararamdaman ko na ang leader ng Steel Blood Fortress ay isang taong hindi nag-aatubili. Sa tingin ko ay tapat siya sa kanyang mga kagustuhan at hindi nag-aatubiling ipakita sa iba ang kanyang madilim na panig. Ngunit sa mismong sandaling yun, isang misteryosong tinig ang dambuhalang umalingawngaw sa buong paligid na yayanig sa kanilang katahimikan. Sigaw ng boses, napakatalas ng iyong mga mata para sa isang napakabata pa. Literal na napatigil ang hininga ni Yosan Green sa tindi ng gulat. Sigaw ni Yosan Green, hindi. Ang kuneho ay naglalaho. Sabi ng ating bida sa kanyang isip habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng presensyang kanyang nararamdaman, malakas siya. Napakalakas. Steel Blood Fortress. Ang taong nag-ambag sa aking kamatayan. Dahan-dahan na pinakawalan ng ating bida ang kanyang chi na tila uukit ng kamatayan sa hangin. Hinarap siya ng matanda ng may matikas na paninindigan. Wika ng matanda, kawili-wili. Alam ko na hindi tayo magiging magkaibigan, pero ang ganitong uri ng murderous intent sa ating unang pagkikita. Direkta sa aking mukha, talaga namang iba ka, sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang binalot ng dambuhalang realisasyon ang kanyang buong pagkatao, ganito pala tayo magkikita. Ang taong pinakamalapit sa pagiging pinakamalakas sa Miriam, kasama si Dam Seyong. Emperor Asura Song Jiumbek, napakabangis.
Mukhang ang entablado ay handa na para sa isang dambuhalang tapatan sa pagitan ng ating bida at ng Emperor Asura, habang ang bawat segundo ay formal nang naglulunsad ng isang nakakangilabot na labanan sa buong Jianghu. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.